pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Frankie Rizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, sa ilalim ng Administrasyong Umali, Oriental Mindoro patuloy na igigiya sa daan ng kaunlaran. Mga nararapat at di nararapat sa pagpapile ng Certificate of Candidacy, inalam ng KPSM. Pagbaba ng Kapitolyo sa mga barangay, tuloy-tuloy. Sa pitak pangkabuhayan, sa pagsasanay na ibinigay ng pamahalaang panlalawigan, the original Chameleon product, kumikita na ngayon. At Kapakyanan Festival ng Victoria, tampok sa dito, kayo ang bida ni Randy Digma. Sa detalye ng ating mga balita, sa mga programang inilunsad sa ilalim ng Administrasyong Umali, may iisang layunin ang tinutungo ng mga ito. Ang pagsasama-sama at pagtutulungan para sa ikaangat ng buhay ng mga Mindoreño at pagsusulong ng mga programang pangkaligtasan. Narito ang report ni Ana Marie Reyes. Sa ilalim ng mahusay na pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa pakikipagtulungan ng lahat ng opisyal ng mga pamahalaan at ng mga mamamayan nito, higit pang isusulong ang mga proyektong pang-enerhiya, pangkapayapaan at kontrabaha, kasabay ng pagtataguyod sa Oriental Mindoro bilang pangunahing pagkukunan ng pagkain, panturistang destinasyon at sentro ng kalakalan sa rehiyon at ng bansa sa susunod na mga taon. Ito ang mga tunguhing pangkaunlaran ng Administrasyong Umali na nakapaloob sa Provincial Development Investment Program 2013 to 2015 at Annual Investment Plan 2013. Sa ginanap na PDC Full Council meeting noong September 13 sa People's Hall ng Batasang Panlalawigan, naging pinakamahalagang bahagi nito ang pagpapasa ng konseho ng isang resolusyon na nag-iendorso sa PDIP 2013-2015 upang i-adapt ng Sangguniang Panlalawigan at ang paghiling sa SP para sa pag-aproba ng AIP 2013. Pinangunahan ng mahalagang gawaing ito ni Governor Umali, Vice Governor Yumerlito Dolor, 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, mga punong bayan, opisyal at kinatawan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, non-government at people's organizations, mga konsernadong samahan at mga pribadong mamamayan. Sa full council meeting, isa-isang nag-ulat ng mga naisagawa at naipatapos na programa at naghanay ng mga plano ang mga sektor na binubuo ng iba't ibang tanggapan at pangasiwa ang pinagsama-sama batay sa magkakaugnay na serbisyo at suportang ipinagkakaloob sa mga mamamayan. Ang 2011 Report of Accomplishment at ang tala ng mga proyekto para sa 2013 ng General Public Services and Other Services Sector ay iniulat ni Provincial Budget Officer Nenet Pineda. Ang Social Services Sector ay pinangasiwaan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao. Ang Economic Services Sector ay pinangunahan ni Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig at ang report ng Infra Subsector na pinangangasiwaan ni Provincial Engineer Elmer Dilay ay iniulat ni Ginoong Ronnie Baculo. Sa mga nabanggit na ulat, malinaw na naipakita ang naging maayos at epektibong pamunuan ng Administrasyong Umali. Sa nakalipas na taon, ginawaran ng Oriental Mindoro ng parangal bilang isa sa mga bossing ng palayan na pagkilala ng Department of Agriculture sa top rice achievers ng bansa. Nabigyan din ito ng Seal of Good Housekeeping ng Department of the Interior and Local Government na patunay na Oriental Mindoro ay epektibong napapamahalaan at nagagabayan ng mga mahuhusay na lingkod bayan. Sa ilalim din ng Administrasyong Umali, nakapagpakongkreto ng 16.97 kilometers ng daan. Nasa 68.03 kilometers naman ang napataniman ng kawayan at ibang puno at halaman na bahagi ng tree growing project at nakapagpagawa ng slope protection, drainage canals, seawalls at flood control facilities na kabilang sa flood mitigation program. Mahigpit pa rin ipinatupad ang 25-year mining moratorium kasabay ng mas pinaigting na kampanya laban sa paglalabas ng uling. Nailunsad ang Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD bilang pangunahing proyektong kontra kahirapan. Milyon-milyong pisong pondo ang nailaan para sa mga programang pangkabuhayan, pang-edukasyon at pangkalusugan. Umabot sa 92,548 ang bilang ng benepisyaryo ng PhilHealth at patuloy na itaguyod ang pagbababa ng mga serbisyo sa mga barangay sa ilalim ng Kapitolyo para sa mamamayan. Tumaas din ang tax revenue collection sa mahigit na 20 million pesos o 122.62% collection efficiency ratio.
Nabalangkas ang Citizens Charter Manual at patuloy na nakapagkakaloob ng mga pagsasanay para sa mga kawani. Samantala, para sa taong 2013, hinihikayat ng kasalukuyang pamunuan ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa kabuuang proseso ng pagpapaunlad ng mga pamayanan para sa bukas na pamamahala. Samantala, nananatiling matitibay na katuwang sa pagpupunyaging pangkaularan ng pamahalang panlalawigan ang dalawang kinatawan ng lalawigan sa Kongreso. Iniulat ni June Domingo, kinatawan ni 2nd District Representative Umali ang mga programa nito tulad ng Upak sa Kahirapan o ang Umali Poverty Alleviation kontra Kahirapan at PARE Model o ang Poverty Alleviation, Poverty Reduction at Poverty Elimination ng mga programang kontra kahirapan. Ilulunsad din ng kongresista ng Segunda Distrito ang Umali Tree of Life o UTOL para sa pagtatanim ng 12 milyong puno at maglalaan ng mga proyekto para sa sitio electrification, renewable energy development, agrikultura, turismo at pagbubukas sa mga bagong industriya. Nais naman ni Congressman Valencia na tiyakin ang kaunlaran, kabuhayan, kalikasan at kinabukasan ng mga mamamayan. Kamakailan, formal nang ininagurahan ang Phase 1 ng 16 megawatts ng 48 megawatt wind power project sa Puerto Galera. Multimilyong piso rin ang pondong inilalaan para sa malalaking proyekto kabilang ang mag-asawang tubig multipurpose project, rehabilitasyon ng Calapan City at Pinamalayan Airports, submarine cable power project, flood control projects, pagpapagawa ng mga kalsada at tulay at iba pang proyektong pangkaunlaran. Sa kabuuan, isang mahalagang mensahe ang binitiwan ni Governor Umali. Basically, for all the barangays, lahat ng mga projects natin, yung flow natin, lahat ng tutuwan po yung project natin. Pero, on top of that, yung mga projects natin na ibibigay, iniisip namin at kami na nagkasanda namin that to make it parang performance-based na rin. So, para yearly na tataas natin yung antas nito. So, ito yung iniisip natin performance-based. Siguro we could start with, say, parang mga competition amongst the barangays, siguro cluster. Like from Calapan, yung may isang cluster, parang competition among themselves na yung isang cluster, magbibigay sila na kami magbibigay kami ng criteria. Itong mga paano natin, itong performance-based natin na magbibigay ng mga criteria. But basically, gusto na natin itigil yung pareho na nangyayari dito. For the last so many years, para yung ginagawa natin, ulit-ulit na lang, para i-compliance purposes na. Talagang tayo, provincial officials, kung ano lang yung ginagawa natin last year, kung ano matagawin natin. Pero pati yung municipal officials, kung ano ginagawa last year, gawin na rin. So, hindi natin na-fulfill yung advancement. Hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari. Kung ano yung nagagawa natin. So, this time, gusto natin ibahin. Gusto natin maging innovative lahat. Gusto natin magkaroon ng partisipasyon. Kung ito barangay hanggang sa taas. Yung talaga natin ang problem, kung sino yung perform, doon natin tubusan ang funding. Yung sika, will play a very vital role. Kasi sila ang monitor at sila ang nagsasabi kung sino ang nag-perform. So, with this, muli gusto ko magpasalamat sa inyo kasi isa lang hihingin ko. Sana kalayin natin ito na sa ganyan talagang magawa natin yung dapat natin magawa. Mas wala na tayo dito, ano yung mamahalin tayo ng ibigay. So sa ating lahat, maraming salamat.